Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Nagsisimula na po mga minamahal, ito nga pong paratang na naman ni Vice President Sara Duterte ng walang matibay at napakalakas sapat na ebidensya tungkol nga po dito sa mga kongresista. Can you imagine? Siyempre, sa House Justice Committee, merong 55 votes para magkaroon ng probable cause itong si Sara. At we expect, according sa sinasabi ni Tere Redon, na 215 ang boto ngayong Lunes sa plenaryo, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil bawat isang kongresista ay binigyan nga po ng papel tungkol nga po sa article of impeachment. Now, eto na naman. Nagparatang. Talagang itong si Sara Duterte, dinuduro niya itong mga kongresista na kayo, binayaran kayo para isuplong ako. Oo. Pero sana yung mga binayad sa inyo, aba ipamahagi nyo din sa taong bayan. Oo. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Alam niyo, hindi ko nga mag-gets eh. Sabi ni Sara, wala ng pera ang Pilipinas, pero bakit niya iniisip na mayroong pambayad sa mga kongresista? Naiisip niyo ba yung naiisip ko, mga minamahal? Parang may tiniling na talaga itong si Sara Duterte. I don't know kung umiinom ba ito ng gamot itong si VP Sara Duterte para sa kanyang medication. Kasi nasusobrahan na ang kanyang pag-overthink. Tingnan ninyo, lutang-lutang na si Sara. Siya pa mismong umamin na bobo ako. Diba? Pro-China ako. Yan yung mga binibintang nila sa akin. Yan yung, which is totoo naman, diba? Buti nakakarating sa'yo yung mga banat na ganyan. Now, anyway, mga minamahal, eto. Oo. Panoorin natin tong kanyang ginawang paratang. Dito nga po, sa mga kongresista. Paano ba naman hindi? Dapat nga, ang expected natin na boto, full force eh. Oo, gaano ba kadami yung kongresista? 300 plus. Dapat 300 plus yung boboto ng impeach sa'yo eh. Kasi unang-una, hindi ka naman umaattend, hindi ka nagpaliwanag. So, ano yung magiging basihan? Diba, ng House Justice Committee, ng House of Representatives, para ipaglaban ka. Kung ikaw nga mismo, hindi ka umaattend, hindi ka dumadalo. Diba? Ngayon, sige, panoodin natin to mga minamahal. Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya? Ella, sa halip na mangamba ay labis na ipinagtaka at kinwestiyon ni Vice President Duterte ang motibo sa likod ng naturang hakbang kaugnay ng kanyang impeachment. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte ang impormasyon mayroon ng lagpas 1/3 o kinakailangang boto ng House of Representatives para maipadala na sa Senado ang articles of impeachment niya. Actually, pinapakita niya lang talaga na matapang siya eh. Kasi yun yung branding ng mga Duterte. Matapang, matigas, malakas. Yun yung branding nila, mga minamahal. Pero alam niyo naman, itong si Sara Duterte, nababaliw na kakaisip, ano yung gagawin ko? Pero alam naman natin na medyo, ano pa si Sara ngayon eh, kalmado pa. Kasi meron siyang boto dyan sa Senado eh. Ano na itong mga senador na to? Dapat sa inyo inaano eh. 'Di ba mga minamahal? Itong mga senador na to, can you imagine? 'Di ba? May mga alipores, may mga alipunga, tinga-tinga. Diyan si Sara Duterte. Kaya kampante siya kasi nandiyan ba yung mga bakterya? 'Di ba? Nandiyan ba yung mga bakterya? Mga minamahal. Anyway, kaya kampante si Sara. Pero alam natin dito sa Kongreso, impeach na itong si Sara Duterte. Wala na, malabo na, mga minamahal. As in, wala na. Si Sara, malabo na makaligtas sa impeachment dito sa House of Representatives. So baka ngayong Lunes, si Sara Duterte ay naturang impeach na. So sa Senado, abay, titingnan natin kung guilty siya or not guilty. Alright, sige, panoodin pa natin to, itong kanyang ginagawang paratang. Ase sa pahayag ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, umabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay VP Sara, marami na namang miyembro ng Kamara
ang umano'y kumita sa kanyang kaso. Ang tanging hiling ani So, pinagbibintangan niya yung House of Representatives, kumita daw sa kanya. So, ibig sabihin yung kapatid mo kumita din sa'yo. Pinagkakitaan ka ni Gloria Macapagal Arroyo, yun ba yun? Diba? Anyway, sino pa ba yung mga bobotong impeach dyan kay Sara Duterte? Si Bong Suntay. Pinagkakitaan ka din ba ni Bong Suntay? Diba? So, ibig mong sabihin, lahat ng kongresista, pinagkakitaan ka. Gold ka ba? Gold ka ba, Sara? Gold ba si Sara Duterte? Mga minamahal. Para sabihin niya yan. Anyway, continue tayo. Yeah. Ang tanging hiling lang aniya sa mga ito, mapakinabangan o mabahaginan din ang mga nasasakupan o constituents ng mga ito. So, marami ang pumipera gamit ang pangalan ko. O, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Diba? Sana bahagian man daw nila mga minamahal ang taong bayan. Wisikan daw. Diyos ko, Sara, lakas mo magbintang. Diba? Tapos pag ikaw pinagbibintangan, galit na galit ka. Gusto mong manakit. Parang nanggagalaiti ka sa galit. Diba? Mga minamahal. Diyos ko, Santa Barbara Bendita. Alright, continue tayo. Nauna nang inihayag ni VP Sara na hindi na niya masyadong pinapansin ang mga nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkaka-impeach dahil may kanya-kanya namang opinyon ang mga tao kaugnay sa kanyang kinahaharap na reklamo. Hindi rin aniya siya natatakot na mapatalsik sa pwesto. Sinabi pa nito na marami pa namang paraan para makatulong siya sa taong bayan. Samantala, ibinahagi rin ng Vice Presidente ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang bisitahin ito sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Man. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Ba't lagi niyang dinadamay si PBBM, no? Diba, gets ninyo? Ba't lagi niyang dinadamay itong si President Bongbong Marcos? Hindi niya ba kayang magsalita nang wala itong si PBBM? Nang wala ang pangalan ni Presidente? Diba? BP, trabaho muna. Sabi mo magtipid, ba't nandyan ka na naman sa The Hague, the Netherlands? Diyos ko. Nung April, sabi ni Sarah magtipid. Tapos, nung ngayong May, nandyan na naman siya sa The Hague. Diyos mio, Sarah, may naniniwala pa ba sa'yo? Continue tayo, mga minamahal. Ella, kaugnay nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte, patuloy yung paghahanda ng iba't ibang mga panig gaya ng Senado, patuloy yung paghahanda o naghahanda sila sa iba't ibang eventualities and possibilities, oras na ipadala o i-transmit sa kanila ng House of Representatives yung articles of impeachment ng pangalawang Pangulo. Samantala, yung defense team naman ni VP Sara dito sa impeachment, patuloy yung kanilang monitoring doon sa mga development na nangyayari sa impeachment case si VP Sara at tiniyak nila yung kanilang. So hanggang monitoring lang pala yung ginagawa ng mga lawyers ni Sara Duterte. So walang ginagawa ang kanyang lawyers, kumikita, pero hindi nila nagagawang ipagtanggol kasi hanggang monitoring lang ang ginagawa ng lawyer ni Vice President Sara Duterte. Kawawa. Di ba kawawa naman yung mga lawyers, di ba, ni VP Sara Duterte kasi walang maiba tong pagtatanggol kay Sara pero pumapaldo. Diyos ko, ay, hindi pala sila kawawa, paldo malala. Yung tipong nagmo-monitor ka lang, pero kumikita ka. Gets ninyo? Sana all VP, sana all, 'di ba? Sa ating Vice Presidente, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.